Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po. Welcome po sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Nata-traffic din ano. Pati ang May pagbati. obstruction. Bueno, mga kaibigan. Samahan po ninyo kami hanggang gusto namin. Hanggang gusto nyo rin. Oh. Total live streaming tayo eh. Pero nahuli po tayo. Akalain ninyo eh. Papunta na sana ako ng Japan eh. Nagbago lang isip ko eh. Kasi ganun din eh. Ang biyahe. Bakit? Pwede hindi katagal. Alas 6:30 po eh. Lumayas na tayo sa bahay eh. Nakarating tayo dito ngayon lang, ho. Ito po ang sinasabi natin, na nung unang italaga yung HPG. And tignan natin, hindi ho ba? Kasi hindi naman pwedeng iasa lang sa HPG yan eh. Sabi ko nga sa inyo, ang traffic hindi lang ho sa EDSA. Lahat po nagkaka-traffic. Problema po natin, napakarami pang dapat ayusin. Hindi naman natin sinisisi kung na-traffic si General Marquez mismo ng 3 oras kahapon. Di pa natutuyo yung laway ni Pinoy sa pagpuri. Doon po sa performance ng HPG sa unang araw nito. Ayun. Sumunod na araw po si General Marquez na po 3 oras. Naipit sa EDSA. At ipagbigay alam nyo doon sa mga may contact ngayon sa mga kamag-anak nila, nakikinig sila sa atin ngayon via live streaming. Ito, public service din po ito. Ako po'y nanggaling sa Santa Mesa. Kung saan po ako dumaan, ang traffic po ay nandoon na sa Malate. Yung traffic. Papunta dito. Kung saan ho ako umikot, naghanap ako ng mga maliliit na karsadang pwede kong labasan dahil merong na-aksidenteng truck o merong tumaob na tanker. Oil tanker. Diyan po sa Nagtahan Bridge. Ngayon, yung Nagtahan Bridge na yan, yung papuntang southbound. Yun ang traffic, Pero apektado na rin dito sa yung mga papunta rito yung northbound sapagkat kung lalabas sila sa mga side streets, yung mga city streets, yung mga ibang lagusan, doon sila matatraffic sa Quirino Avenue. No? Kasi nga po, standstill yun eh. Hindi ho kumikilos yun. Hindi ho gumagalaw, parang na-stroke na lahat yung tao ron. Ngayon, nagtaka ako, pagbaba ko ng Nagtahan, dahil northbound naman ako, mga kaibigan, traffic. Yung pakanan ng Aurora Boulevard, Magsaysay Boulevard. Di ba? Alam nyo kung bakit? Ang daming tao, naghihintay ng sasakyan, ng masasakyan nila. Nasa gitna na ho ng karsada eh. Parang rally yung na. Tao. Oo, nagulat ako. Hanggang sa dumiretso kami, dahil nga po yung mga intersection, yung mga kalyeng dadaanan nyo, habang binabagtas nyo yung Magsaysay Boulevard na yan, padiretso yan ng Aurora, hindi ba? Aurora Boulevard. Yung po yung galing ka ng madalas na dinadaanan namin, yung galing ka dun sa Santa Mesa, yung may mga motel. Pagkatapos, kakanang ka dito sa Endomingo ba yan? Endomingo, pakaliwa ka ng Araneta, barado ho yun. Magmula ho doon sa Pandakan flyover. Hindi ka na kasi lalabas ka nga eh. Hindi ba? Yung mga dadaanan mo nga kasi, apektado yun nung papuntang southbound na dadaan ng Nagtahan, papuntang Quirino Avenue. Ang balita ko hanggang sukat eh. Dito sa dinaanan ko, good luck na lang sa inyo. Hanggang dito na po sa Aurora Boulevard eh. Ang traffic na pa southbound.
mga kaibigan. Kung, halimbawa, Aurora Boulevard, kakaliwa kayo ng Broadway, barado na po yan. Kakanan kayo ng, ano pala ito, E. Rodriguez pala. Hanggang dito na ho, yung traffic. Oo, Andyan andyan na. na. Andyan na sa... Kung papunta kayo ng southbound, galing kayo ng Cubao, dito kayo sa E. Rodriguez dumaan, pag kumaliwa kayo ng Broadway, barado na po yan. Meaning to say, yung ibang kakaliwaan ninyo, Barado na rin. magbabara na rin yan kung ang lalabasan ninyo, Aurora Boulevard. Oo. Lalabas kayo dyan. Tama. At nananawagan kami sa mga opisina, kawawa naman yung mga naipit na mga empleyado, yung mga estudyante. Sigurado yan, late. Sigurado naman makakarating sila dyan bago magtapos ang opisina mamayang alas 5. Hindi, sigurado yun. Makakarating. Bago mag alas 5, tapos uwi na ulit sila. Hindi ba? Balik. Ano to, no? Parang nagkaroon ng work stoppage. Parang Hindi, strike dumarat. Tsaka Ang yung dating, nagtakan, nasa sentro yan eh. Na? Kaya dyan, pag nasalanta yung tuloy na yan, ang daming apektadong artery. Yan ang mabigat dyan. Hindi, tsaka yan ang lago. Nagtataka nga ako, bakit ang daming truck na lumabas pa ngayon? Oo. Hindi ba may truck ban? Oo. Hanggang anong oras ba yun? Kagabi kasi, umulan ng napakalakas. Hindi sila nakabiyahe Ang dahil maraming daming baka. naipit na sasakyan Hoy, nabot yata ng hating gabi. hanggang Oo. kanilang Madaling araw. Yan ang isa pang epekto niya. Kaya yung hindi sila traffic nakalabas ngayon. ng gabi sa Tapos may mga Eto, nasira pa. eto ngayon ang napuna natin. Napuna natin, yung mga local officials, ilang city ang dadaanan mo? Dadaan ka ng Pasay City. Makati, Pasay. Oh, yun lang Ross Boulevard halos apektado na eh. Mandaluyong. Dahil dun sa nangyari lang na yun sa nagtahan. Hindi ho usual na ganyan ang tindi ng traffic diyan, mga kaibigan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan traffic. Sa araw-araw na pagpunta natin dito. Ngayon, ang napansin ko lang, ang Maynila, wala silang dinispatch man lang na mga pwedeng tumulong sa pagsasaayos ng trapiko. Ganon din dito sa San Juan. Yung dalawang unggoy na nandyan sa kanto ng Broadway tsaka Aurora Boulevard na tarantado, mga tanga eh. Kasi barado na nga yung northbound, hindi ba? Oo. Di tama naman yung ginagawa nila. Dapat pinahihinto mo na muna yung mga papuntang northbound pagdating sa intersection hanggang hindi sila kasya ron sa Oo. para hindi sila makasagabal yung papuntang Broadway, di ba? Dapat nakahinto sila. Kaso yung mga pakaliwa na papuntang Broadway, ayaw nilang pakaliwain ng pakaliwain. Dapat yung padiretsuhin nila ng padiretsuhin yung pakaliwa Oo. habang naka-stop eh. Ano gagawin mo ron? Magtitinginan kayo lahat doon. Makikipagtinginan ka ron sa mga tanga mga idiot eh. Yan ang hirap po sa mga traffic enforcer eh. Kulang sa kulang sa sentido komon. Diba, ilan Saan ba lang... na ituturo yung common sense? Tsaka yung mga pampasaherong sasakyan, natural dinudumog ng pasahero, di ba? Akalain mo bang hulihin pa ang driver? Sus Mariose, di lalong naantala yung mga taong ilang oras na nakatayong maghintay ng sasakyan? May maganda rin nangyari doon sa kwento mong yun. Buti hindi siya ang dinumog. Kung siya dinumog, di patay na yun. Minumura nga ng mga pasahero, wala. Parang tablay mukha eh. Pinabla. Kapal din eh. Mabuti na lang yung jeep ang dinumog. Hindi yung enforcer. Binagbantaan pa nung isa eh, babalik. Wala ho eh. Babalik. Alam nyo, kahit may takot ang tao dyan sa pulis, iba pa rin yung meron silang mga suporta. Para bang yung pinagtatawanan pa sila ng mga local officials eh. Oo. Pinababayaan, hindi talaga tinutulungan. Kasi hindi makakapangikil yung mga enforcer nila dahil sa pagkakatalaga sa HPG. Sinasabot Kaya namin. parang ang ginagawa nila, tinutudyo. Oo. Hindi ba? Tama. Yung mga HPG natin. Ngayon, paano gagawin natin dyan? Dapat ang kumilos din, DILG. Ang hirap dekorasyon lagi yan, DILG. Dekorasyon. Parang kurtina eh. Nakasabit lang eh. Sus Sa Mario. dingding. Walang ginagawa, walang silbi. Di ba? Oo.
Kasi yung DILG, yan ang magnonombra sa mga local government units, di ba? Na nakakasakop dito sa mga mangungutong na traffic enforcer. Yan lumalabas na talagang mga walang hiya po ito. Oo. Karamihan dito sa mga yung mga sumasabotahe diyan sa HPG. sa pagkakatalaga sa Highway Patrol Group na mga siwa ng trapiko sa EDSA. Dito makikita ninyo na talagang kotong ang lakad Pati ang MMDA Sinarado gripo, nagalit, no? Kasi po nasaktan yung nila yung bulsa nila. Walang mailaman. Hindi sila makakapangotong ngayon dahil ang utos sa HPG totohanang pagmamando sa trapiko Oo. paano maisasaayos yan? Ganyan yung nangyari sa Pampanga, di ba? Oo. Kay Among Ed. Oo. Nung manalo si Among Ed, walang nakiisa sa kanya kahit isang local official. Kaya anong gagawin mo kung ikaw ang gobernador? Di para ka lang tau-tauhan. Ang sinusunod yung natalo na si Weteng kasi nandun ang kaning baboy. Andun yung labangan Naku po. Na doon sila sasabsab lahat So ano nangyari? Ayun. Walang nagawa yung administrasyon ni Among Ed. Hindi ba? Kaya sinabi nila, inutil naman. Pero, kasi nga, pari yun Matino hindi niya kayang gumamit ng kamay na bakal. Siguro kung iba yung governor, halimbawa ako yun, Yan. makiisa kayo't sa hindi, ako bahala sa inyo. Di ba? Tama. Kasi ako governor dito Kung ayaw ninyo, wag nyo, hindi ba? Gagawin ko ang gusto ko, para maisaayos ko, maitatag ko ang rule of law sa isang lugar, hindi ba? Nakakahiya yung Pampanga. Huwag naman magagalit yung iba. Marami ring matinong Kapampangan. Sipin nyo, ang ibinoto nyo dyan, Weteng, gambling lord. Di ba? Pinagpalit nyo yung matinong tao. Anong klaseng probinsya yan? Di ba? Mga sugarol. Isipin mo yan. Diyan mo makikita, anong klaseng mga butante to? Ngayon, eleksyon na naman. Ayan. Di ba? Yung mga butante, tinatawagan natin ng pansin, bumoto na kayo ng matino. Mamaya natin sila pabotohin. Kausapin muna natin sila tungkol dito sa traffic. Alam mo ninyo, kung wala naman masama sa pagkakatalaga sa HPG, ang katunayan, simbolo yan na dapat sumunod ang tao sa batas. Marami na kasing hindi sumusunod sa batas. Ang may problema rin, pati yung mga motorista. Maraming may problema sa atin dyan, di ba? Lalo na yung mga... Bus driver. Ako, sunod ako ng sunod yung sa linya, kung saan linya. At saka iniisip ko na, malayo pa ako, kung saan ako kakanan, para yung linya ko, ako ron naka-permis ako kung saan ako nakalinya Tama. Hindi ba? Kasi malayo pa iniisip ko na, dito ako kakaliwa, dito ako kakanan. Iniisip ko na kung mababara ako ron, dito ako liliko. Ang problema sa atin ang iniisip ng marami to sa lansangan, yung makapanlalamang. Oo nga. Makakaisa. Kala niya makakagulang sila. Ganyan ang ugali ng mga walang hiyang driver ng bus, di ba? Na mga walang hiyang driver ng jeep, ng taxi, pare-pareho walang hiya UV Express din. Lalo na yan, nadagdag pa yung mga animal na abusadong UB Express drivers na yan. Na inaabuso. Yung Espanya, ginagawang terminal. Akala mo kanila yung karsada. Magbababa kung saan gusto magbaba. Mga jeep nasa gitna nagpaparadahan, di ba? Kaya ngayon, ayan po mga kaibigan, dapat, ako nakikita ko, ang buong Philippine National Police ay nakaagapay dapat. sa posibleng pwedeng gawin. Lalo-lalo na, ito'y under the directive sana ng Department of Interior and Local Government. Para pati yung mga, katulad yan, inventaryo nyo, ilan yung pinasusweldong mga walang hiya na yan? Na mga traffic enforcer sa mga local at sa Metro Manila. Marami yan. Napakarami yan. Tapos, hindi mo makikita sila sa lansangan. Makikita mo, ang gusto lang gawin, mangotong. Magtataka ka na, nakakumpol. Pero yung mag-traffic, ayaw. Wala.
May Ang gusto lang, mag-abang ng paparahin. Oo. Kakaway-kaway kunyari, para kunyari, nagta-traffic sila. Kunyari lang yun eh. Kung yung sweldo kaya nito, kunyari na lang din. Oo. Di ba? Oo. Sana kunyari na lang ang sweldo niya mga animal na yan. Kunyari lang ginagawa eh. May sindikato dyan. Bawat isa dyan may kota. Maghapon, 100 ka o 500. Kaya hindi sila nakafocus sa Kaya huli ng sa huli yung implementation ng traffic rules. Dahil sa kwarta. Ayun na Iniisip nga. nila maka-raise ng pondo. Yan, kahit saan lugar. Etong nakikita nating traffic ngayon, sa kabila na ang totoo kulang eh. Kulang yung manpower Mm-mm. para maiayos yan. At saka hindi lang talaga EDSA yan. Katulad niya, bumara yung nagtahan. Paano na ngayon? Ha? Apektado na. Apektado na lahat po yan. Aurora, Irod, Lahat po Lahat yan. Pati Maynila, apektado yan. Totoo. Shaw Boulevard. Yung nakaupo pa naman dyan, walang ginawa. Wala siyang pake. Ito, nakakaingit ang buhay niya mga taong yan eh. Walang ginagawa. Walang iniisip, paano ba tayo magkakapera? Benta natin itong Manila Zoo. Naku. Magtayo tayo ng sabungan sa Santa Ana. O yun. Joseph. Kahapon nga po, may nagrally na naman, di ba? Oo. At binabati natin yung mga yung simbahan dyan. Oo. Yung pare, Mm-mm. si Father Willie Kwan eh. Ano ba pangalan nun? Andyan sa Kwan. Sa caption. Hindi, kasi yan, nung Sabado pa lang, nagrally na sila madaling araw. Sa pangunguna po yan ng ng parochial priest. Diyan po sa Our Lady of the Abandoned Parish Church. Mm-mm. Si Father Kwan ho yan. Anong tawag nito? Anong pangalan ng parish? Sandali lang ho. Sayang naman kung di natin mababanggit ang pangalan niya eh. Ako'y humahanga sa mga ganyan eh. Yung gumagawa ng matuwid. Ito si Father Willie Benito. Willie Benito. Willie Benito. Siya po ang parish priest ng Our Lady of, Of the Abandoned. Abandoned. Ang tinignan ni Ross, si Si Jerry. Jerry, hindi Paris, Jerry. Akala ko sinulat niya. Wala sa caption eh. Ayun mga kaibigan, itong Our Lady of the Abandoned Parish Church. Sa Santa Ana ho yan. Oo. Yan ho yung sa yung pinaka-tinutumbok ng Pedro Hill kung galing kayo ng Quirino Avenue. Papunta kayo ng Mandaluyong, di ba? Dire-diretso. Yung tinutumbok na yun yung Our Lady of Abandoned Church. of the Abandoned. Mga abandonado. Yun ang yun ang... Doon sa lugar na yun. Ngayon, katabi ho ni St. Francis Catholic School. Oo. Sa likod nun. Pag diniretso mo yun, kung papunta ka ng Mandaluyong, yan yung panaderos eh. Di ba? Diyan paglagpas mo ng St. Francis, makikita mo naman yung Santa Ana Hospital. Oo. Tama. Sa katabi po nun, merong itinatayo. Nabanggit yata natin to nung kamakalawa eh. Isang araw. Kasi nga po, nung Sabado, kasama ko yung isa sa barangay official na nagsumbong sa atin. Nasabi niya, nagsagawa kami ng rally kaninang madaling araw. At eto nga, dala-dala niya yung litrato. Nandun si Father Willie Benito. Sabi niya, magkakaroon ulit sa araw ng Martes, September 8, na ito naman, pangungunahan ni Father Willie Benito, kasama lahat yung lahat ng eskwela na malapit doon sa lugar. Mga private tsaka public schools. At tsaka mga barangay officials, mga civic leaders. Ang daming nagpunta kahapon. Dahil nga itatayo po stadium daw. Nako. Doon sa tabi ng tabi Santa ng Ana Hospital. Santa Ana Hospital bago ka umakyat ng tulay papuntang Mandaluyong. Yun merong itinatayo doon. Yan palang area na yan, deklaradong heritage zone. Oo. Yan pong mga yan, protected dapat yan. Pinoprotektahan yung environment na merong kinalaman sa ating kasaysayan.
Kasi marami sigurong kasaysayan dyan, di ba? Maraming ano yan eh. O isa na yung simbahan dyan. Lumang edipisyo, tsaka eskwela dyan. Matandang eskwela yun. Yung nasa Sikya. Ayun, heritage yun. Yung area niyan. Di ba? Napakaraming mga edipisyo dyan, luma. Hanggang ngayon, nandun. Ngayon, pinurtesta yan nung pare. Eto, makikita ninyo na pagkatama ang pinaglalaban, pag nagsama-sama kayo, ano naging resulta ho nung rally na yan? Ang nagresulta ho, napilitan si Plander Estrada na kansilahin yung kunyari muna. Hanggang alam mo naman niya, si Raulo niyan eh. Si Erap. Pansamantala lang yun. Yan si Erap, di naman dapat sa lipunan yan. Dapat yan, nakakulong talaga yan eh. Oo. Si Raulo niyan, baliw yan eh. Puro illegal na sa isip eh, no? Ipapatigil, pero wag kang lilingat. Wag kang kukurap, ha? Wag kang matutulog, wag kang iidlip. Oo. Dahil pagka nalingat ka, Ayan na. Salisi yan. kuwan yan, ilulusot nila yan. Oo. Kung broker lang to, smuggler to eh. Lulusot eh. Ha? Kaalyado ni Lina yan kung naging ano yan. Ayan. Ngayon, ito po, yan tinan ninyo, nagresulta kagad. Napakabilis. Katulad niyo sa palengke, kayo kasi nagkakanya-kanya kayo. Baka iniisip nung ibang taga-palengke, bahala yung ibang palengke. Huwag na kayong magturuan. Lahat kayong nasa palengke na nakatakda ng ibenta ni Erap. At wag kayo ring wag din kayong maiidlip. Baka pati kayo kasama ibenta ni Erap. Diyos ko po. Baka ipakilo kayo ni Erap, ha? Imbes na kayo nagtitinda ng Malapit na kilo-kilo. yung nila, yung rally nila, September 14. Dapat magsama-sama sila. Kalampagin ninyo yan. Lusubin ninyo. Abay, sobra na yan. Buong Maynila. Ang gagawin sa inyo, yung kinakain nyo, aagawin nila. Tsaka Isusubo mo, aagawin nila. hindi lang taga-palengke, pati yung mamimili. Kasi apektado din dyan ng Ang mamimili. mabibili. Lahat kayo sumama dyan. Diba? Oo, tama. Tama. Katulad nun, sino ba ang apektado ron? Yung residente lang ba? Hindi. O kahit yung ibang mga sektor, dapat magkaroon kayo ng concern Yan. sa lahat ng mga issue na makabubuti para sa nakararami. Tama. Lalo na sa eleksyon. May resulta pag na maganda. Yan yun eh. Kaya nga, pagdating sa eleksyon, dapat tama ang pasya. Yan. Di ba? Hindi pwedeng maging mali ang pasya mo. Hindi pwedeng sapalaran, Hindi pwedeng subukan. subukan. Hindi pwede yun. Subukan yun sa Kapampangan. Subukan pa mo para mabalo. Ha? Hindi ho pwede yun. Hindi ho pwede lito lapid dito. Sinubukan natin. Yan na pala natin. Di ba? Nag-aksaya tayo ng kwarta. Subukan natin itong dayuhan. Subukan natin itong Dagasanwan. Ano nangyari? Dapat yan, subukan pa mo para magnakaw eh. Di ba? Hindi para mabalo eh. Ano yung mabalo? Mabiyuda. Malaman. Ganun. Ala ko mabiyuda. Balo naman. Balo. Yan po mga kaibigan, ako talagang hindi sapat yung pagtatalaga lang ng kasi gagawing kawawa yung mga pulis eh. Alam mo naman yung pulis, madalas nga natin sinasabi, yan ang simbolo ng gobyerno. Tama. Yung pulis. Halimbawa, ikaw, isa kang pangkaraniwang mamamayan. Ito natutunan ko kay Mayor Lim eh. Alam mo yung pulis, yan ang simbolo ng gobyerno eh. Hindi yan mga presidente, hindi yan. Ang simbolo ng gobyerno, yung pangkaraniwang pulis na naka-uniforme. Si Mamang Pulis. Halimbawa, ikaw meron kang kinatatakutan, merong sumusunod-sunod sa'yo. Pag nakita mo pulis, biglang magbabago yung takot mo, mawawala eh. Oo, may pulis Dahil nakita mo, merong pulis. Oo. Ano yung pulis? Yun ang gobyerno. Oo. Di ba? Tama. Siyang may dala nung simbolo ng gobyerno eh. Authority. Magiging kampante ka pagka nakita mo may mga pulis. Kaya sabi ni Mayor Lim, yung police visibility, importante yan. Oo. Kaya dapat ibalik yung dating sistema ng mga foot patrol na ang pulis nag-iikot talaga. Tarantado itong iba eh.
nagtalaga ng foot patrol. Alam mo kung saan nag-ikot? O saan? Sa loob ng mall. Oo, totoo ka. Nagpapalamig. Kundi sira ulo niya mga Standby sa ayaw mall. mainitan. Oo. Doon nag-foot patrol sa loob ng mall kasi maraming tao ron nangakala talagang marami sila rin doon sa labas. Ha? Para magkaroon ng impression na merong nagbabantay. Pero pag lumabas ka, walang pulis. Wala. Doon sila nag-iikot, Oo. para mga gago. Tapos, doon sila nagpapakawalan, naghahanap ng dilensya. Pag nakita nila may mga prostitute, yung sa amin dyan, Kaya hindi sila pinaalis doon eh. Hindi ba dyan sa Robinsons, Manila lang, makikita mo? Marami doon. Yung sa may, pasukan ng Pedro Hill. Yung Pedro Hill, exit. Entrance, exit. Siyempre, pag may entrance, may exit. Oo. Ha? O doon sa may exit doon, meron dong mga restaurant ng mga mga Arabic eh. Doon nakatayo doon, kala mo mga babae, mga bakla pala yun, na prostitute. Nakadamit babae ha. Sa labas yun. Sa loob naman, yung mga pindanggana, nagpo-prostitute pa. Sa hirap ng buhay. Pumapasada pa. Wala na. Yun mga kinakausap lahat ng mga pulis yan. Ay, isipin mo, yung mga tao na yun. Yun ang hanap buhay nun. Kinakalakal na yung sarili. Gusto mo pa. Kokotongan pa. Pagkakitaan mo pa, kundi kayo walang hiya talaga. Di ba? Oo. Alam mo, kanina, meron na namang insidente. Lintik ang krimen sa Maynila, mga kaibigan. Totoo yun. Parang traffic, hindi malutas. Yung kahapon, merong isang estudyante ng Universidad de Manila ang tinangkang hold upin. Inagawa ng bag, pero lumaban yata yung estudyante, sinaksak. Agaw buhay ngayon. Isipin mo yan. Doon sa tulay mismo ng Quiapo. Quezon Bridge ba yun? Yun. Doon po sa Quezon Bridge. Dalawa sugatan doon, bukod doon sa sinaksak. Yung isang pasaherong babae, tumalo ng jeep sa takot. Di ba? Ayan po, mga kaibigan. Sasabihin natin, walang krimen sa Maynila. Dami. Ang krimen kung sasalaminin mo, nangunguna Maynila ngayon sa krimen. Kaya sa eleksyon, tinatanong nyo, ano ba mabuti? Abay, ewan ko sa inyo kung ano mabuti. Oo. Alam nyo na lahat ang nangyari kasi ngayon, ang gagawin na style niyan, yung induropot na si Erap, alam mo na eh. Ito hindi pa nangyayari to pero sasabihin na namin sa inyo. Katulad din nung araw na magi-eleksyon pa lang, sinabi na namin sa inyo, Mga gagawin. ang malaking pagkakamali na gagawin ninyo pagka si Erap ang ibinoto ninyo. Oo. Nangyari lahat yun, hindi ba? At nangyayari pa ngayon. Ang sasabihin namin sa inyo, eto gagawin nila ngayon. Hindi ba may bayad ang ospital Meron. sa panahon ni Erap at ni Isko? Oo. Na nung panahon ni Lim, libre lahat yan. Oo. In-establish ni Lim ang libreng serbisyo, medical at hospitalization. Ngayon, ang gagawin nila habang papalapit na eleksyon dahil alam nila na wala nang natutuwa sa kanila. Yun nga yung itinuwid ko, di ba, na nagtanong sa atin, mananalo pa ho ba si Erap sa susunod na eleksyon? Ang sabi ko, baguhin natin ang tanong. Kasi baka maging manghuhula tayo o kaya pumaltos ang prediction natin. Kasi ang pagkapanalo ng eleksyon kasi, maraming paraan yan eh. Ha? Ang gusto ng si Erap, sanay manalo yan ng di binoto eh. Ayan. Gusto nila yan eh. At sila, tanggap nila yan. Kaya ang administrasyon nila, ang pangit. Pagka ang inihalal mo, yung pinilit lang ang pagkakaupo sa pwesto, sa paraan na hindi naman siya talaga nanalo ng patas at hindi naman siya talaga gusto ng taong bayan, dinaan lang doon sa tinta, wag kayong boboto. Oo. Tama. Yung hindi pinaboto, di syempre, hindi kayo inihalal. Oo. Ang ginawa mo lang, hinadlangan mo lang na hindi makaboto yung mga tao para hindi manalo si Lim. Pero hindi nanaig ang tinig ng bayan. Hindi bayan na nagluklok sa'yo. Ang nagluklok sa'yo, katarantaduhan. Dahil sa pera. Di ba? Gamit mo, pera mo. Yan po, sabi, kasi maraming paraan pwede ka manalo.
Katulad nun, mandadaya ka, Naku. manloloko ka, mananarantado ka. Tatakawin mo sa 1,500 ang botante. Naku. Huwag ka nang bumoto. Ang kalbaryo, ano Ayan. naging kapalit? Ayun. Hindi ka na pwede magpa-ospital ng libre. Hindi ka na pwede magpa-ospital kung mahirap ka. Oo. Dahil wala kang ipambabayad. Oo. At kung may pambabayad ka naman, magpapa-ospital ka kahit meron ka naman pribileyo bilang isang Manileño na makapagpagamot ng libre, ba't pa ako magpapagamot sa 6 na ospital na pinatatakbo ng City Hall, Oo. ginagastosan ng City Hall, kung may bayad din naman, di doon ako sa talagang may bayad na ospital pupunta. Tama. Kasi wala na po yung mga iniwan ni Mayor Lim na mga kwan dyan, mga equipment. Wala na tayo nababalitaan na gagamit pa yan kasi wala na nga nagpapagamot. Eto, ang mga gagawin nila ngayon, kasi papalapit na ang eleksyon, para makumbinsi ulit, panloloko na naman. Naku. Ano gagawin? Kunyari, libre na ang ospital. Uy. Ulit. Basta meron kang orange card. Oo. Sa panahon ni Lim, walang orange card. Hindi lang yun ang requirement nila ngayon. Meron pa silang PhilHealth card Oo. na required. Di doon nila sisingilin. Hindi libre. Oo, tama. Ha? Mga kaibigan, yan po panloloko yan. Alam nyo kung bakit. Oo. Kasi may batas na pinagbabayad na nila ang publiko Gumawa sila ng batas Ordinance. na kinakailangan pagbayarin na ang publiko na magpapagamot sa mga ospital. Naku. Kung salita lang yon na wala na niyang bayad, panloloko yun. Oo. Bakit? May batas Mm. Di abolish nila yung batas. Tama. Tignan na nga natin, di ba? Kaya nga may pa orange card pa yan Dahil nga may batas Tanggalin mo yung ordinansa. Di ba? Oo. I-repeal mo o kaya i-abolish mo yung batas na yon. Oo. Di ba? Oo, tama. Paluluwagin ang trapiko niyan. Oo. Tatanggalin pansamantala yung mga vendor na kinikikila nila. Oo, tama. Para makita nila, malinis niya Maynila. Kailan? Nung mag-i-eleksyon? Ang kriminal, hindi nila malutas. Yan. Ang nakakaya yung krimen. Alam mo kung bakit? Bakit hindi nila maitatangging malala ang krimen sa Maynila? Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Mismong stop ng anak niya ni JBR stop niya sa Senado. Oo. Hindi ba hinold up at binaril Naku. sa Maynila noong nakaraang taon? Nakataksi yun Nakasakay sa taxi, hinold up. Tapos yung nagsusulat na gaga, na lukaret, na wanted ngayon ng pulis tsaka ng NBI, Oo. si Ligayang Bruha, Oo. yung barangay Kupitan Oo. ng Peking Barangay sa Loton. Peki yung barangay na walang constituent yun Wala tao. Di peki ka rin. Oo, tama. Walang bumoto sa'yo Wala ka naman botante. Tapos may titulo kang barangay chairman. Gago ka ba? Hindi ba ang barangay chairman, binoboto yan? Oo. Paano ka naging barangay chairman? Wala naman barangay dyan. Bawal yung labag sa batas yung gumawa ka ng barangay. Walang 5,000 Constituent. nakatirang residente doon sa barangay na yun, di ba? Hindi naman barangay. Para maging isang barangay, makalikha ka ng isang 5 barangay, pataas. 5. 5,000 residente kailangan na nakatira dyan. Pinakakonti. Hindi pwedeng 4,999. Ha? Kulang na isa. Baka pasaherong sumasakay sa Loton yung 5,000. Hindi residente. Ano? Bakit? Ganun na ba karami monumento ni Bonifacio ngayon sa Loton? 5,000. Para maging constituent. Iyan lang ang nakatira dyan Oo. Permanent resident. At saka nagtataka ako dun sa mga sinasabing ko, yung sinasabing photo bomber yung sa likod ni Rizal. Oo. Ba't yung kay Bonifacio nakatayo sa harap ng gusali ng post office? Oo. Hindi ba photo bomber yung post office? Mga siraulo nito Isipin mo, pagka ba may nakatayong building, halimbawa, doon sa lugar na may nakatayong building, hindi ka pwede magtayo ng monumento? Oo. Ha? Hindi ka pwede? Pwede. Pwede. In the same manner na ang tanong natin, kung walang building, Oo. nagtayo ka ng monumento, hindi na pwede magtayo ng building.
Pwede May batas bang ganon? Ha? May batas ba na kapag ka may mga building, hindi ka pwede magtayo ng monumento? Oo. Ano tawag mo rin sa monumento ni Ninoy Aquino? Oo nga. Doon sa Ayala, Makati. Oo. Nakapaligid doon, puro building. Kahit saan ka tumingin doon, building eh. Oo. Di ba? Tama. Hindi unahan yan eh. Pag nauna ba yung monumento, hindi ka na pwede magtayo ng building. Yun na nga. Oo. O ano yan, parang karera ng daga. May batas bang ganon? Wala. Sabihin niyo muna. Di ba? Yun ang hindi natanong ni na mas magandang no? Ni Carpio. Ni Justice Carpio, di ba? Oo. Pagka ba merong monumento, yun may batas ba na bawal magtayo ng building? Kung bawal yun, di bawal din magtayo ng monumento kapag may building na. Oo. Di ba? Vice versa. No? Ay, sus Mariosep, mga kaibigan, no? Ngayon, balik tayo sa mga katarantaduhan nila ERAP. Yan Torre de Manila, no, tawag nyo dyan. Ba't nagkagulo yan? Oo. Pangungwarta yan eh. Oo. Ano tawag ninyo sa binenta yung Manila Manila Zoo? Baka susunod na ibenta niya, pati City Hall, ibenta niyan. Pwede. Bakit hindi pwede? Hindi ba? Oo. Kung yung underpass, na i-privatize nila, wala naman titulo yun. Lakson. Oo. Paano kayo nagkaroon ng kasunduan doon? Oo. Hindi ba? National road yun eh. Na nilagyan sa ilalim eh, hindi ba? National government yun. O paano naipaubaya sa isang pribado? Bakit? Bayaw ni Ochoa. Oo. O, hindi ba? Tama. Ano pa mga pinagbebe? Yung Army and Navy Club. Nako. O, Tagal na. sana itong mga taga Santa Ana, maganda yung ipinakita ninyong yan. Hindi matutuloy yung pagtatayo ng sugalan. Sapagkat kung yan, ipagpapatuloy ninyo, hindi lang nakakonfine dyan sa Santa Ana. Kung ang pinoproteksyon na natin, national heritage. Oo. Yan daw pala, no? Yan sa bungan, mabalik tayo dyan, Oo. na itatayo. Kailangan daw kumuha ng certification, ng approval muna sa National Heritage Commission. Hindi Heritage Commission. Iba yung Historical sinabi. Commission. Hindi rin. rin. Historical Commission yata. Yun doon. Kukuha ng clearance. Paano kung mabulag sa kwarta yan? Ayun. Ay, si Ayan. si Joke no, hindi naman. Oo. Anong hindi? Pinayagan nila yung Yung... Sorry. yung Torre de Manila eh. kasi ang katwira naman niya ron, labas naman sa area ng Luneta. Hindi, pagkatapos, nung binigyan na, binawi niya ulit. Oo. Tapos ngayon, okay na naman. Bakit ganun? Oo. Di pera yun. Nagkapera yan. Ako, sus Mariosep, magpapanggap pa kayo. Nagkapera yan. Bakit ngayon, ang posisyon naman niya, pinanindigan niya yung unang pinayagan niya yung Torre de Manila. Pabalik, flip-flopping eh. Napahiya eh. Tapos si Kasi narinig niya, sinabi ni Carpio. Oo. Pero bago nagsalita si Carpio na wala kayong batas, hindi niya binabawi na anong araw yun. Oo. Hindi raw dapat itinayo. Yun ang stand niya. Puro flip-flop eh. Pati yung kay Erap, parang si Erap. Sumasabay siya kay Erap. Nung una, sabi ni Erap, tsaka nung mga gagong konseho na pinamumunuan ni Iskong Callboy. Ano sabi? Mga kaibigan, abay, masamahan niya yan. Oo. Hindi tama ginawa ni Lim. Kaya ano yan? Kansilahin yung ano yan. Oo. Illegal yan. Oo. Yan Torre de Manila. Pagkatapos ng ilang buwan, gumawa ng resolution. Ano sabi? Tama pala si Mayor Lim. At sabi ni Erap, di pwede, kailangan mabigyan ng trabaho mga taga Maynila. Kaya natin pinayagan yan eh. Di ba? Oo. Pinayagan, di ba? Pinayagan. Eto na ngayon. Naglabas ng TRO ang Korte Suprema Ayan. para ipatigil ang konstruksyon ng Torre de Manila. Naku po. Nung ilabas, ano sabi ni Erap? Tamaan niya, Supreme Court. Kabaligtaran. Di siraulo, di ba? Double cara. Yung mga siraulo, walang karapatan yan eh. Oo. Sa lipunan.
kahit hindi sa gobyerno, di sa gobyerno, lalo nang wala. Di ba? Oo, tama. Kung sa lipunan, di kayo dapat eh. Yung mga luko-luko. Nakita mo yung anak ng dating general, si Abaya, Oo. Oo. namamaril ng namamaril. Oo. Pero sa bandang huli, itong huling naging biktima niya, dito ngayon na-trace lahat na matagal niya nang ginagawa yan. Marami na siyang napatay. Pinagbabarill. Kasi dadating talaga ang wakas mo eh. Oo. Hindi naman lahat yan eh. Tuloy-tuloy yan eh. Hindi alaberde ang buhay. Kasi tao tayong lahat. Tama. May hangganan lahat tayo. May wakas tayong lahat. O kaya, eto na, humantong na siya dun sa pinakasukdulan Oo. ng kanyang katarantado, pagkabaliw. Isipin mong panganib ang dinudulot niya sa lipunan kung hindi nahuli yan. Hindi pa madidiscover yung mga katarantaduhan niya. Kasi nung una nakakasuhan siya pero nakakalabas eh. Kasi nga may pera, may panlakad. Pagkatapos naitatago sa media. Di ba? Kasi dating opisyal ang tatay niya. Siyempre maraming mga naging tauhan yan na nakapwesto pa hanggang ngayon. Di ba? Oo, tama. Kaya ganun po mga kaibigan. Pero marunong ang itaas eh. Oo. Hindi ba? Mahuhuli ka rin ng mahabang kamay ng batas. Oo. Di ba? Masasakote ka din. Yun ang nangyari dyan. Isipin mo yan, aalisin mo sa lipunan yan. Di siyempre, na makakaligtas ngayon ang mga tao sa panganib. Oo, tama. Na katulad na ginagawa niyang anak ni General Abaya. Hindi ba? Ganon din yung mga katulad ni Erap. Kailangan nito, nakakulong na ito sa kwan eh. Doon sa pinag-aagawang mga isla. Oo. Sa Spratlys. Sa Spratlys. Oo. Doon na dapat binabalibag yung mga kamukha ni Erap. Doon siya nakakulong sa yung bulok na barko ng Navy. Yung ginagawang himpilan. Dapat dyan na doon. sila eh. Kasi perwisyo sila sa lipunan eh. Isolate na. I-isolate. Isipin mo yan. Hindi ka nakasali sa lipunan. Nananahimik yung Manila Zoo, napupuntahan ng mga bata, educational pa yan, di ba? Oo, tama. Kasi live nakikita nila. Saan ka pa hanap ng mga hayop na kamukha nyo? Sa Malabon Zoo. Malabon. Kaya tama yung yung ating proposal nung araw Oo. na pag-usapan niya mga kriminal sa gobyerno, yung mga plunderer. Oo. Kasi yung plunderer, Oo. yan ang pinakamataas na kwan eh, na gumagawa ng kasalanan sa gobyerno, di ba? Oo. Yan ang pinakamataas na uri ng iyong krimen na magagawa bilang isang public official. Tama. Ngayon, mga kaibigan, ang sinasabi ko nung araw, kapag ka mga sensational ang kaso, hindi lang naman sila na nasa gobyerno. Oo. Pati yung mga abusadong personality. Katulad dyan, yung anak na yan ni General Abaya. Di ba? Yung anak na yan ni General Abaya. Mga sensation niya. Halimbawa, kamukha yung si Tony Sanchez. Yung nakakulong. Oo. Yung mayor dati sa Kalawan, di ba? Oo. Laguna. Yung mga ganyan, mga malalaking high-profile crime, di ba? Ano ang gagawin natin sa mga yan? Pag yung mga yan nasintensyahan, ang dapat pong ginagawa dyan ng ating pamahalaan, ang pamahalaan, magpanukala na ngayon pa lang. Tama. Sila Bong Revilla, kasama nga pala yan, Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Janet Napoles. Yan basta ganyan, nakialam ka sa pera ng gobyerno at saka nanggulo ka ng lipunan. Oo. Magtayo na tayo ng panibagong kulungan para sa kanila. Total, mahilig sila sa exclusivity. Mahilig sila yung Para VIP mapansin. treatment. Sila na lang. Mahilig kayo yung selfie. Oo. Gusto nyo? Selfish eh. Ayan. Oo. Ang gawin natin, magtayo tayo ng kulungan na ang itsura po iskaparate. Nakita ba ninyo yung sa Amsterdam, Oo. sa Europe, yung mga prostitute nasa red. iskaparate? Red light district tama. Yung district doon na puro mga prostitute, legal doon. Puro na prostitute. parati. Makikita mo nasa istante. Oo. Parang istante.
Di ba? Sa loob, Salamin, makikita mo, nando, no? Nakaupo yata yun, no? Nakatayo, di ba? Tapos mamimili ka sa kanila. Kung sino gusto mong gamitin, di ba? Ganun ang gawin natin sa kriminal. Pagkakakitaan natin, tama yun, tanggalin na yung Manila Zoo, sila ipalit doon. Ha? Yung mga sensational ang kaso, yung mga malalaking kasalanan sa bayan, diyan natin ikukulong. Naku po. Pagkatapos, meron silang mga tablet na dinidikit doon. Pinapaliwanag briefly, ito anya si Mayor Sanchez, na ganito naging kaso, noong pong Ay, alam mo, yung krimen talagang napakatindi. Nagpapakbakan yung palakpakan. Bilang pagdiriwang. Palakpakan sila. Wala na ang kontrabida. Wala na. Sabi nga ni Ka Jerry dyan sa column niya siguro daw natauhan si Duterte. Bakit? Dun sa mga question, dun sa track record yung mga nakapaligid sa kanya, no? Lalo na si si Lito Banayo, di ba? Sino ba yung si Lito Banayo? Kurap yan. Kasi galing sa NFA . Political advisor pa ni Erap yan. Ibig sabihin yung pinayo niya kay Erap, ipapayo din niya kay Duterte. Bata ni Pinlaksin yan. Magkakaleche-leche na gobyerno pag sila. Yan operator talaga yan. Yan talagang trabaho niyan. Manggulo. Yan si Banayo. Kaya minala si Duterte. Oo. Hindi, mamaya natin pag-usapan yan kay Duterte, maganda yan, ha? Yung development na yan. Kasi maraming nakuha na, yung tawag doon, nadismaya. Hindi dahil sa ayaw nila si Duterte. Gustong-gusto nga nila Nawalan sila ng pagkakataon. Na yung pag-asa nila, makamit. Ha? Katulad dyan, ang lintikang krimen, di ba? Dyan unang-unang identified si Duterte. Crime buster ang image, no? Oo, Duterte. Pero balikan natin yan. Dapat talaga, it's about time na kasi hindi na nahihiya sila Yung mga gumagawa ng masama dito sa gobyerno natin, mga gumagawa ng mali, sila pa matatapang Kapal ng mukha. Baliktad Hindi ba nung araw, pagka ikaw may mga ginawa kang kasamaan, nakulong ka, magtatago ka naman, wanted ka, ganun isa lang ang style niyan Pag humalo yan sa community, nagpapakumbaba yan. At ginagawa niyan ang lahat ng klase ng pakikisama. Tama. Sa kanyang mga kalugar. Tama. Ha? Para na sa ganun, wag siyang mapasama. Hindi ba? Baka mamaya may makapagturo sa kanya. At pangalawa, kung ikaw, parulado ka. O kaya nakalabas ka, galing ka sa Muntinlupa. Ano mang may mangyari doon sa lugar ninyo, ikaw agad ang kukunin Ikaw agad ang suspect. Suspect ka kagad. Basta may nangyaring krimen sa isang lugar, kung sino yung may mga record ng pulis, Yun agad. yung kinukuha agad lahat yun ng pulis. Di ba? Para imbestigahan, di ba? Ikaw kagad, kahit wala kang ginagawa, natutulog ka lang sa bahay nyo, abay kukunin ka ng pulis. Paano? May nangyaring krimen. Ba't ikaw? Kasi ikaw may record Kaya nga, yan, pag humalo sa community ulit, galing sa kulungan, ang ginagawa niya, nagpapakabait Kahit dun lang sa community nila siya mabait. Magnanakaw yan, hindi siya gagawa doon. Sa ibang bakuran siya, magnanakaw. Di ba? Kasi makakainitan ka ron. Kung pagkaisaan ka ron. Tama. Di ba? Awayin ka lang doon, pwede ka na ibalik sa kulungan kahit hindi ka pa nakukulong, may record ka sa pulis. Pag inaway kita, ikaw kagad ang may kasalanan. Tama. Ikaw ang may record, ako wala Di ba? Ganun po yun, mga kaibigan. Pero ngayon
lahat ng walang hiya ngayon, sila mga matatapang. Naku po. Yung mga gumagawa ng pang-aabuso, panlalamang, pang-aagrabyado sa kapwa, gumagawa ng krimen, nagnanakaw sa gobyerno, ang kakapal ng mukha niyan. Oo. Yan pa mga matatapang ngayon. Kaya naisip ko nga po, yung Manila Zoo, yan ang gawin nating Ano? pattern sa paraan ng pagkukulong sa kanila. Total gusto nila. Sikat ang pagiging bilanggo nila eh. Di ba? Sikat sila. Nakakulong sila sa isang area. Halimbawa, mayroong mga turista, di ba, pupunta sa Manila Zoo. Nagbabayad dyan eh. Ganon din ang gawin natin. Gusto nyo makita kung sino gumahasaki ganon? Gusto nyo makita kung sino pinakamaraming ninakaw sa taong bayan? Oo. Gusto nyo makita kung sino ang pinakamaraming pinatay? At saka napakawalang yang pagpatay ang ginawa niya sa kanyang biktima? Oo. Panonoorin mo sila. Halimbawa, ayan na, tutunog na ang pakakak. Ayan. Ha? Tutunog ang pakakak. Oh, yan. May mga customer tayo. Ayan. Lalabas ngayon sila. Oo. At nandun sila, naka-display sila na parang mga model doon sa iskaparate, sa istante. Hindi ba? Joseph. Yung mga kulungan ng ahas dyan, doon mo sila ilagay. Oh, naku po. Ayusin lang ng konti, hindi ba? Oo. Tapos yung likod nun, selda, doon sila tutuloy pagka wala namang, pagka during yung sarado yung museum. Di ba? Nandun sila sa selda nila. Tigi-tigi isang selda sila. Hindi ba pinagkakakitaan? Kikita pa, income generating. Oo. Kesa habang nililitis yan, gastos tayo ng gastos dyan eh. Lahat ng ginagamit, inaaksay ang pera ng gobyerno dyan, sa paglilitis dyan, galing sa taong bayan yan. Oo. Pati yung oras ng mga lumilitis dyan, pinasusweldo ng taong bayan yan. Naku po. Saan ang mapapala natin sa mga walang yan na yan? Oo, wala. Hindi naman ibabalik yung ninakaw. Wala. Yung ninakaw, ang ginagamit nila para idepensa nila kanilang sarili. Hindi ba? Tama. Kaya mga kaibigan, yung pwedeng mag-generate ng income eh. Hindi ba? Lalo na ngayon, especially ngayon. Sapagkat ngayon, walang krimen na hindi nabubulgar sa buong mundo. Oo. Kahit maliit lang ang nang hold up ka lang eh. Oo. Nabasa ka rin sa buong mundo. Bakit? Nasa internet yung news eh. Oo. Di sa buong mundo kilala ka? Baka may magka-interest. Makita ko kaya ng personal. Ito si Erap, Oo. Plunderer, Oo. si Binay. Kung nakakulong, di ba? Si Bong Revilla, artista ito. Oo. Ngayon nakakulong sa kasong plunder. Oo. Ito si Jingoy Estrada, Artista anak ito rin. ng Mandarambong. Ito, artistahan lang ito. Pero pangit ito. Walang kay ito. Na maging artista. Mukhang kontrabida. Sapagkat kung hindi po ito nag-produce ang tatay niya, hindi siya magiging artista. Tama. Yan, Kasi Philip. papapasukin nila sa pelikula yan. Oo. Napanood ko nga yung pelikula niyan, ang pangit eh. Nakahubad. Ay, yung sagwa. Yung t-shirt. Tapos yung yung pantalon, hanggang dibdib yung bewang eh. Highway. Yung bewang ng pantalon nasa dibdib. Ano yan? Anong klase? Baka girdel yun. Ewan ko. Baka yun Ang pangit. Jinggoy, ang pangit ni Yun ang Jinggoy. kanya Girdel. pagpapatawa. Hindi star material. Ang dating eh. Asar material eh. Oo. Sipin mo, Shoki yan. Okay. Ay, naku po. Tingnan ninyo. Di ba? Ang gandang tignan eh. Oo. Pinagkakakitaan, di magiging sila, kahiya-hiya sila. Oo. Di ba? Kasi kaya sila umaabuso, hindi, para sa kanila, hindi nakakahiya yung ginagawa nila. Lalo na pag marami na sila, hindi na nakakahiya. Bakit si ganun din. Ganyan. Oo. Hindi, di ba yung sinasabing yung... Bakit kami lang? Hindi, yung sinabi natin yung when plunder becomes a, ano yun? A way of life, parang ganon, di ba? Oo. Pagka ginagawa na nilang marangal,
nahanap buhay yung pagiging plunder. Pagiging plunderer, mandarambong. Pagka marami na sila, hindi na nagiging masama. Yun ang iniisip nila, hindi na nagiging masama. Pamparaniwan na. Kasi marami na tayo. Mas masama pa nga yung mandurukot ka sa Quiapo. Kasi small time ka. Kami big time. Di ba? Mas masama pa yung akyat bahay ka. Di ba? Lahat yun masama yun. Di ba? Pero kung kami tatanungin ninyo, Plunder, kung pasamaan ng pagnanakaw, sa pagnanakaw, ang pag-uusapan natin, pinakamarangal dyan yung mandurukot sa Quiapo. At bibigyan natin ng award. Yung award-giving body, magbibigay tayo dun sa sinasabi nating isang kulungan na nakalagay, gagawin parang museum sila. Di ba? Na nakakulong sila sa eskaparate. Meron din tayong award-giving body ron na magbibigay ng award. Pinakamarangal na magnanakaw sa Pilipinas. Mandurukot sa Quiapo. Di ba? Tama. Ay, ganun po gagawin natin. Asan ba tayo? Si Erap malalagay sa history yan. Yan ang kauna-unahan na presidente na kinulong sa kasong plunder. At na-convict. Nasa history yan. At saka pang-sampu sa corrupt na politician sa buong mundo. Leader sa buong mundo. Wala. Pagka in-interview mo, nagmamalaki pa eh. Hindi. Wala akong kasalanan. Pinaka-corrupt. Siya ang pang-sampu sa pinaka-corrupt na leader sa buong mundo. Dalawa yan eh. Hindi lang pinaka-corrupt. Ano? Pinaka-karat. Karat. Ang ba yung karat? Pinaka-karat pa yan eh. Si Erap. Ilan ang asawa niyan? Hindi ba? Si Erap po, 5. yun ang lalagay mo rin sa sa kanyang yung ano ba tawag doon? Sa lapida niya. Hindi yung nakakulong, may marker. Yung parang marker. Para makalaman. Oo, nakalagay doon. Ito ang pinaka-corrupt na presidente at politiko sa Pilipinas. Yan. At pinaka-karat din. Dahil siya rin ang pinakamaraming asawa. Ayan po mga kaibigan. Isipin niyo magsisitakbuhan sa Maynila yan. 'Di ba? Si Era po hanggang ngayon, kaya nagbibigay na yung statement niya, pag nakulong si Binay, tatakbo siya. Baka tumakbo siya. And totoo nun, binibigyan niya na ng hint. Kulong nyo na yan. Ganun. Yung gobyerno na, sana'y kulong nyo na. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang tinatransmit niya ron na message sa gobyerno. Sana ikulong nyo si Binay. Dahil baka tumakbo ko. Ngayon, pag tumakbo ko, patatakbuhin ko naman sa Maynila, yung asawa ko na mas matanda sa akin. Si Loy. Asawa kong hukluban. Baka akala mo yan. Akala mo ba si Loy? Kahit may edad na yan, Aba, minsan kinausap si Erap Ang sabi raw ni Loy, sweetheart, gusto kong magpadagdag ng dibdib Oo, kasi uso ngayon Sabi raw ni Erap, hindi ba masagwa? Pag 3. Erap joke. Erap joke. Napakamot ng ulo si Ma'am Peter. Magpapadagdag ng dibdib. Kasi uso raw ngayon yun. Sabi naman ni Erap, hindi ba masagwa pag 3? Buisit. Bueno, bago tayo magpatuloy, pakinggan natin ito, Bingo your way to millions in Casino Filipinos Grand Bingo Fiesta. Over 6 million pesos in total cash prizes at stake. Each ticket worth 1,500 pesos earns you 4 bingo cards per game. Good for 10 games. Bingo date is on September 20, 2 p.m. hosted by Casino Filipino Pavilion. To be held simultaneously at participating Casino Filipino branches and satellites. For details, call 523-3678, 526-0337, locals 2402
202 and 2404 or visit www.pagcor.ph. 2,000 mga bagong upuan ang ipinamahagi ng PAGCOR-funded Pinoy Bayanihan Project sa 5 pinakamalalaking public school sa Tondo, Manila kamakailan. Kabilang sa mga paaralan tumanggap ng mga bagong armchairs ay ang Jose Corazon de Jesus Elementary School, Isabelo de los Reyes Elementary School, Magat Salamat Elementary School, Manuel L. Quezon Elementary School at Rosauro Almario Elementary School. Dinaluhan ng ilang PAGCOR officials at ni TESDA Secretary General Joel Villanueva ang turnover ng Pinoy Bayanihan Armchair sa mga naturang paaralan. Ayon kay Villanueva, layo ng proyektong ito na mabawasan ang malaking kakulangan ng school chairs sa mga public school sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga silyang gawa mula sa nakumpiskang illegal logs. Ang TESDA ang siya nagmamanufacture ng libu-libong mga silya at nagbibigay ng training sa mga manggagawa ng Pinoy Bayanihan production sites. Halos 60,000 Pinoy Bayanihan armchairs na ang naipamahagi ng PAGCOR, TESDA, DepEd at DENR sa daan-daang public school sa Caraga at National Capital Region. Pinasalamatan din ni Villanueva ang PAGCOR at si Chairman Cristino Nagiat Jr. sa patuloy na suportang ibinibigay para sa nasabing proyekto. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ho. Ano ba 'yon? Yung isa Ano? sa customs. Yung sa customs, mga kaibigan. Ay, Ito ha? Nagtataka tayo dito. Ngayon, bistado na, di ba? Maliwanag na ang lahat. Ha? Tungkol sa pinlano ni Lina, na yun pakanalang niya. No, ha? Una, yun, nakaw sila ng buwi sa OFW. Kung magkano gusto nilang kunin. Kahit sabihin mo pa magdala ng, kasi sabi niya allowed daw 12 pieces na kailangan ilalagay mo sa balikbayan per item. Pag lumagpas daw doon ay commercial na, yung pambenta na. Ngayon, mga kaibigan, halata Kasi kahit gawin mo 30 pa yun paano magiging commercial yun? Kumpara mo sa ukay-ukay. Alam ba ninyo yung ukay-ukay? Yun yung ukay-ukay, ang isang bulto nun, 2 klase bulto nun. Isang maliit, isang malaki. Yung maliit po, ang presyo ng bentahan ng bulto nun, isang pirasong bulto, yung maliit, 5,000 yun dati. Yung malaking bulto, 8,000 yun. Di ba? Ay, alam natin alam nga namin kung sino yung mga ukay-ukay Di ba? Yung mga yumayari niyan, bawal yan. Yan, bukod sa over quantity talagang sobra-sobrang pang-commercial, mga kaibigan, bawal yan. May batas yan, bawal ipasok ang mga used clothing dito sa bansa natin. Hindi lang sa atin. May mga iba pang bansa nagbabawal niyan. Ha? Hindi lang tayo. May batas tayo dyan. Ngayon, marami yan. Di ba? Halatang-halata mo, ang idinahilan nila, nila Berlina, kaya daw gusto nilang kalkalin ang mga balikbayan box. Yung balikbayan box, hindi isa-isang dinadala yan na parang sulat. Ha? Kasi malalaki nga, box nga Ngayon, kung parcel lang yan, doon sa ano yan? Post office. Yung malaki ng konti sa sulat, hanggang sa kahon ng sapatos, siguro. Ha? Pinadadala sa post office. Unang-una, mahal ang freight Yung post office, sinasakay yan sa aeroplano rin Di ba? Kaya, walang balikbayan box sa NAIA. Bakit? Kasi mahal ang freight noon, balikbayan box. Isang balikbayan box, padadala ko sa'yo, mas mahal pa yung ibabayad ko sa freight per kilo yan Doon sa airline, di ba? Pag pinadala ko yan, per kilo yan. Kesa doon sa laman. Tama. Ha? Yung laman nung ipadadala ko sa'yo, minsan nga second hand pa yung pinadadala ng mga OFW, di ba? Ngayon, kaya hindi dinadaan yan doon. Sa mga consolidator, pinadadaan yan. Yung ang trabaho nila talaga, mag-ship
ng mga balikbayang box. O ngayon, nabisto sa investigasyon, puro naisip lang pala lahat yan ni Bert Lina, yung katarantaduhang yan. Yung sinasabi niya pala na ito anya ginagamit na sa smuggling ng mga baril at saka mga droga raw. Baka siya nakadroga Lakas tama. Kasi hindi niya alam pala yung sinasabi niyang yun. Ayan, natuklasan nung imbestigahan siya sa Senado. Mas mukha siyang nakadroga kesa dun sa sinasabi niyang balikbayang box na nilalagyan ng droga. Tinanong, sabi, yanuha niya, meron ba kayong mga, ilan na ba nahuli ninyo na ginamit ang balikbayang box sa pag-smuggling ng mga baril ng mga droga? Tinanong siya. Ang sabi niya, oo. Nautal nautal. Nabulol. Ayan po mga kaibigan. Tinignan. Meron sa naiya. Hindi. Sabi ni Bong, ang pinag-uusapan natin balikbayang box. Di ba kaya nga sinabi natin, yung Congressman Treñas ng Iloilo ba yun? Si Raulo nun. Kasi nung kasagsagan ng issue tungkol sa balikbayang box, nakialam yung tarantadong yun. Dapat daw imbestigahan yung mga balikbayang box sa mga bodega dyan sa airport, sa malapit sa airport, Paranaque. Hindi niya alam, binigyan siya ng maling impormasyon ng mga gagong nakausap niya. Yung nangunguryente. Parang mukha siyang tanga. Nagdudunong-dunungan, di naman marunong. Di ba? Yan nanguryente rin kay Christine. Hindi, kay Mison. Yung kaso naman nung kay Wangbo, di ba? Yun. Ayan po mga kaibigan. Yun daw imbestigahan. Gago ka pala Tarantadon, ano yan? Treñas yan. Wala naman pumapasok na balikbayang box sa airport. Dahil yan, isinasakay ang balikbayang box sa barko. Tama. Hindi sa eroplano, gago. Diba? Ngayon, eto na ngayon. Base sa report namin doon sa airport, nahalata na kaagad ni Bongbong, puro, alam na hindi, walang laman yung balikbayan, yung inspection na gagawin nila. Walang laman yun Ibig ko sabihin, wala talagang pinaghugutan yun Kundi yung malisyosong isip lang ni Bertlina para makopo niya yung pong negosyo, di ba? Sa balikbayang box at makapagpasikat kay Pinoy, dito niya makakakolekta ako. Kolekta, gago, kolektahin mo yung ini-smuggle na malalaki dyan. Tama. Sabi mo, balikbayan. Sabi, meron kayo nahuli? Meron. Ba? Motorsiklo, dalawa pa nga Ba? May Harley Davidson pa Sabi ni Bongbong, nasaan? Yung hawak na pinarnish nilang report, hindi naman po kalas-kalas yung motor. 1 unit nakalagay. 1 unit Harley Davidson motorcycle. Hindi naman kasya sa balikbayang box to sabi ni Bongbong. Ginagawang gago. Kahit bisikleta, hindi mo mapagkakasya yun Hindi nga. Sa balikbayang box? Paano kakasya dun yun? Matchbox pwede ron, di ba? Yung laruan. Tingnan ninyo, nanlolo ko sila. Si Dillosa nga, nagka-ano rin nagka-utal-utal din Naging general yan, Chief of staff pa. Kung panahon ni Marcos ngayon, baka ni Sargento, hindi umabot yan Si Dillosa? Nakita mo naman ang mga general ni Marcos. Di ba? Ang layo. Wala sa kalingking. Ngayon, 2-5 general Saan ba nakakabili niya na? Sa nakakabili ng Star. General merchandise.
General merchandise. General Electric o ano? General Merchandise. General admission yun. Admit lang ng admit. Hindi ba? Oo. Nagbabayad para... Ito mo, umarte pa yung si Marquez. Maarte yan. Oo. Yan si Marquez na yan. Oo, si Chip. Ano ganito, ano yung gagawin natin? Ba nagpalakpakan? Ano naman, kung na-traffic ka ng 3 oras. Hindi, nung umupo, di ba kung ano sinabi? Oo. Alam mo, 2 absent sa sinabi niya. Weteng. Yung weteng, unang-una, wala. Wala. Ibig sabihin, pasok sa kanya yung weteng. Oo. Magkano ba, General Marquez? Oo. Kanya. Hindi ka kaya mabulunan? Ha? Oo. Sa weteng ngayon? Oo. Kaya natatraffic eh. Kolekta ka kasi ng kolekta eh. Pero ako, bilib ako dun sa tapang nitong mga HPG na ito na Highway patrol. ang tinatanong nga lang natin, simulat sa pulpa, tatagal ba yan? Oo. Hindi ba mahahaluan yan? Katulad niya, no? Yung sinasabutahe yan. Magkakaroon ngayon ng challenge yan, di ba? Teka, anong gagawin natin dito, di ba? At saka papasok na dyan lahat ng iba't ibang kalokohan. Pinag-aaralan lang pala ngayon ng mga walang ya kung paano nila, Nasa butahin. hindi, paano nila maiko-convert sa cash. Ito nga nangyayari ngayon na ginagawa ng HPG. Siyempre, hindi pa nila kabisado yan. Ganyan ang Pilipino eh. Kahit ano ipatupad mo, pag-iisipan lahat yan. Kung ano gagawin nila dyan para ma-convert sa cash. Di ba? Tama. Ganyan po yan, mga kaibigan. Bueno, medyo wala na tayong oras pero tuloy na natin ito. Si Duterte. Si Duterte pa nga pala, Ba kailangan nagsalita daw. Oh. Si Duterte press conference na hindi siya tatakbo Ngayon. na presidente. At saka sa 2016, magpapahinga na raw siya. Magre-retarded na raw siya retired Sa politika. sa politika. Kinausap na raw niya, pamilya niya, tsaka si Inday Sara. Na kung po pwede siya tumakbong mayor. Pero hindi yata niya nabanggit sa press con. Nung banggitin niya kay Inday Sara na ikaw na tumakbong mayor, ako naman tatakbong presidente. Sabi mo nga, hanggang ngayon, umiikot pa. Kahapon, nasa Malabon eh. Malabo na. Niloloko rin tayo nito eh. Umiikot din. Pero ganun pa man, payag na tayo eh. Hindi, pero si Duterte, magtataka kayo. Nag-iiyakan yung marami. Oo. Magtataka kayo, yung taong bayan, para silang humihila ng bayawak sa lungga. Ang napakahirap hilahin nun. Para patakbuhin presidente. Kabaliktaran nila Grace po, nila Binay, ni Maroas, na duldulan, sukdulang ipagduldulan ang mga sarili nila. Sukdulang ikiskis ni Binay yung pisngi niyang ika nga po eh. Parang Kulay asfalto. libag. Ha? Nako. Yung kanyang pisnging kulay libag. Ha? Sa mukha ng mga kababaihan, di ba? Para makipagbeso-beso. No. Akala niya si Nora Honor siya. Akala niya siya ang lalaking Nora Honor. Nako po. Di ba? At hahalikan siya ng ano. Yung ng iba umiiwas. Yak! Sabi nung ano. Ngayon, ibang-iba eh. Hindi naman yun, ha? Iba yung gusto ka ng taparan si Lim. Si Lim kahit saan pumunta, sabi, bumalik na ho kayo. Yun. Sino nagsasabi sa kanya? Taong bayan. Ngayon ba may marinig mo kay Erap? Tumakbo ka ulit, Mayor, Maynila, Erap. Wala. Lumayas. Meron bang ganon? Wala. Lumayas ka, Erap. Ikaw ba, Gatching, tumakbo ka, Mayor? May nagsabi ba nun? Wala. Meron. You know. Yung anak niya. Saka si Peluca. Hindi, yung anak niya. Anak niya. Kasi tatakbo yatang konsyal yung anak niya. Si Amado Bagaching. Pero si Lim, paglakarin mo sa Maynila, kahit nga hindi sa Maynila eh. Sundan nyo. Hindi, kahit sa mall, sa ibang lugar, sa paglakarin mo, hindi labas ng Maynila.
Mayor, tatakbo ba kayo ulit? Tumakbo kayo ulit? Hindi na. Oh, yun, ang tao nagsasabi, tumakbo ka eh. Oo. Yung mga ganong bihirang pagkakataon sa isang Oo. tao yun. Ha? Meron naman, pagka halimbawa, ang nakita mo si Isko Moreno. Oo. May nagsabi kay Isko Moreno, Na ano? Isko, tumakbo ka mayor. Oo ba? Galit sa kanya yun. Gusto mapahamak si Isko. Mayor Para nga raw. matalo ka na, walang yaka. Mayor pala gusto sa kulungan, mayor. Tumakbo Di ba? ang mayor. Oh, limba, depende sa pagkatao eh. Oo. Malalaman mo na yung isang tao, kamukha ni Duterte, talagang gusto ng tao at totohanan yung sinasabing tumakbo ka. Bakit? Eh sila gumagawa pa ng propaganda eh. Oo. Duterte, di ba? Oo. Eh kahit sinulat lang sa kamay yun, abay pinaghirapan yun. Oo. May effort yun, di ba? Tama. Eh makikita mo mga dinidesign sa Facebook, sino-sino gumagawa, oh. Pinaghihirapan ho yun. Ako nga, hindi ako marunong gumawa nun eh. Oo. Di ba? Pinaghihirapan yun. Meaning to say, may effort eh. Tama. Ang taong bayan. Dapat yun ang mentality natin. Di ba? Kamukha yung nangyari sa Santa Ana. Ganon yung mentality na yun eh. Kinakailangan mag-participate tayo eh. Sapagat bakit? Yun ang manunungkulan sa atin eh. Mm. Tayo ang paperwisyoin yan o paglilingkuran yan. Dalawang bagay lang. Di ba? Kaya, dapat sa atin manggaling. Hindi yung galing kay Marcos, galing kay Corina yun. Oo. Galing kung kani-kaninong tumakbo ka. Galing sa politiko. Tingnan ninyo. Agrabyado tayo eh. Pagka ang kandidato dala ng mga politiko, pagkatapos ng eleksyon, napaloko tayo, sino bida? Yung mga politiko. Oo, tama. Ano ba? Si Egay Irice. Bida yan pagdating kay Marroas. Bakit? Oo. Lahat ng pagsisip-sip, ginawa niya, pati tumbong ni Marroas, ang linis na eh. Kadidila eh. Ha? Lahat na yata ng parte ng katawan ni Roas, sinipsip niyan eh. Ha? Dinaig pa si Malabanan eh. Ba? Sa pagsisip-sip, yan si Edgar Irice. Di ba? Oo. Ano pang katawan ni Marroas ngayon? Parte ng katawan niya hindi malinis. Ha? Ikaw man ang dumila, kamukha ni Irice, di ba? Oo. Parang body scrub na. Pag yan, nanalo yan, Oo, Ha? yan. sino bida? Jerry. Kayo bang mga bumoto? Hindi. Bumoto kayo kay Marroas Boto niyo yan sino bida pagkatapos ng eleksyon? Pag makikinabang na, sino? Kayo ba? Oo. Hindi. Aha. Pero kapag ka ang ibinoto natin, tayo mismo ang pumili at tayo nagpatakbo. Oo. Ibang usapan po yun. Tama. Tatanaw yun ng utang na loob. Matatakot yun na hindi tumanaw ng utang na loob sa mga bumoto sa kanya. Oo. Bakit? Hindi ho Aquino apelyido nun eh. Na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Oo. Ang apelyido nun Duterte. Oo. Ang apelyido ng mga taong yun, Lim. Lim, Alfredo oo. Lim hindi Danny Lim. Ba? Buhay pa Danny pala Lim. yun. Iba naman yung si Danny Lim eh. Ano naman? Wala yun ako, sus Mariosip. Ang agang nabo ko nun. Maaga. Tanggal Oh, kagad. sasandali sa pwesto eh. Hindi. Halos mabulunan eh. Oo, pinakain pa nila sa Manila Hotel. At saka bilib ako nun eh. Oo. Sa pinakamatinding magkunwari yun eh. Oh, yun. Pwede artista, no? Oo. Yung ba namang tsaa? Yung ba namang bibingka? Oo. At saka ni isa yung mabang puto bombong. Kailangan kami papagbayarin niya. Para lang masabing wala siya pera. Pagkatapos yung bag mo, Louis Vuitton. Yung clutch bag mo, Louis Vuitton. Ang lang yan naman buhay. Ako alam mo naman ang mga bag ko. Bag lang na ko sa Yung sa akin, Ace. Hindi pa nga Ace eh. Di ba? Oo. Sipin mo, layo. Ang t-shirt ko Busini. Ang t-shirt niya Lacoste.
Tapos magbabayad ng bibingkat puto bumbong na may libreng tsaa. Ako? Sus Mariosep na. Kami ho talaga, isinilang na pwede naman sa lukuhan. Oo. Ang problema lang ho, ayaw namin ng matagal. Gusto namin lukuhan, madalian lang eh. Kasi lolokohin ka na, gusto pa maging luko-luko ka. Di ba? Masama naman yun, Oo. mga Gagawin kaibigan. sira ulo ka. Isipin mo niloko mo na ako. Oo. Gusto mo pa gawin akong luko-luko. Di ba? Kaya mag-iisip tayo mabuti. Wag tayo paloloko. Tapos yung paloloko ka na, gagawin ka pa luko-luko. Magbago na tayo. Lalo sa eleksyon. Ang eleksyon ngayon ang susundin lang ho natin, alam nyo, simple lang Wala nang chechi-bureche. Wala nang paligoy-ligoy. Ano ba panawagan ni Cardinal Tagle? At saka ng simbahan? Masama ba o makakabuti? Makakabuti. Hindi, panawagan huwag kang magnakaw. Huwag kayo bumoto sa Oh. magnanakaw. Ang tanong, yung ba masama o makakabuti? Makakabuti. Di yun ang sundin natin. Simple lang naman ang buhay Yun ang tinatawag na common sense. Pag sinabi sa yung ito masama, ito mabuti, ano pipiliin mo? Yung mabuti. Siyempre sa mabuti. Simple yun Oo. Yun ang patakaran ng Panginoon Diyos Hindi ba? Ba yan si Tagle? Nung gawin yung tao, ito example si Eva at si Adan. O sige kayo. Kainin nyo lahat yan. Oo. Sa inyo na yan. Gusto nyo pati kayo, magkainang kayo. Wag lang yung kakanin yung isa. Oo. Yung isa. Yung isa. Yung isa para mapabuti ka. Hindi ba? Oo, tama. Oh. Hindi ba simple-simple? Si Tagle sabi, huwag kayong boboto na magnanakaw. Si Bilardi naman, iboto mo si pinaboboto tao. Magkaiba yun, di ba? Hindi, pareho. Oo. Sabi ni Bilare, huwag niyo kayong boboto ng magnanakaw. Ng maliit ang ninanakaw. Hindi pa tapos Hinatulan mo na Tao pinaboboto Si Tagle hindi katangian ang sinasabi niya. Kaya ang ganda ng dating Huwag kayong magnanakaw, sabi ni Bilarde, ng maliit. Wala kayo ilalagay sa akin. Doon tayo sa malaki. Di ba? Maloko. Kaya nga yan si Bilarde, pagka yung eleksyon, senatorial, di ba? Ilan ang pipiliin senador? 12. Tuwing eleksyon, 12, di ba? Ang kinukuha ng senador. Oo. Yan, ini-endorso niyan, 20 Ang dami naman. lahat yung kinukunan niya Ba't di niya i-endorso yun? Lahat yung nagbigay. Oo. Di ba? Kaya yun ang sundin natin, yung simple lang. Pagka tao pinaboto mo, may lagay. Di ba? Tsaka huwag kayong matakot sa mga kaisahan, gano'n. Kasi po, mga kaibigan, subok na yan Noong 2010 election sa Maynila, nanalo si Mayor Lim against Lito Atienza. Si Lito, ang pinanalo ni Mayor Lim noon, 200,000 mahigit na boto nilamang niya kay Atienza. Si Atienza dala ng lahat ng relihiyon. Ultimo, satanista. Mga mangkukulam. Dala na. Binoto ho lahat nun si Atienza Oo. Pati mangkukulam Oo. Yung mga mambabarang, lahat yan. Kaya Atienza yan. Oo. Si Limo, walang ganon. Oo. Nanalo si Mayor Lim, bakit? Taong bayan sa Maynila ang nagkaisa Kaya wag kayong matatakot Kayong mga Manileño, mananalo pa ba si Erap? Mali po ang tanong. Ang tanong may natutuwa pa ba ki Erap? Yan. Yan po ang dapat itanong Ikaw ba siningil na kita ng 300% na dagdag sa buwis? Matutuwa ka pa sa akin? Isus Marios. Abay, sobra ka na. Sasabihin ni Erap, di ba? Ikaw ba, kayong mga vendors ginawa ko kayong mga busabos. Pinagtayo ko kayo dyan
sinara natin ang karsada, pero magbayad kayo. Ha? At yan ang alam naman yan ang kinabubuhay ko, yung galing sa dugo at pawis ng masang Pilipino. Isus, Kaya nga yan ang pamagat ng partido ko. Ano? Partido ng masamang Pilipino. Yan po, ha? Yan ang partido ko eh. No. So, kayong mga tricycle driver, pwede na kayo rito. Guluhin nyo traffic, basta maglagay kayo. Ha? Maging sagabal kayo sa trapiko, wala akong pakialam dyan. Basta maglagay kayo sa akin. Kasi ako na may kikita pa rito sa Silais Hotel, sa Army and Navy Club, sa Manila Zoo. Nakapangikil din kami sa Torre de Manila. Palengke ka mo. Yan mga palengke na yan, bebenta ko yan. Sabi ni Erap. Bebenta ko yan. Bebenta ko yan. Hindi nyo ba alam? Ha? Ganyan ang ginawa ko sa San Juan. Hindi nyo alam, ganun tumawa si Erap sa... Oo. Pag nakaharap sa salamin. Pagkagising niyan. Meron ditong message si Oscar De Jesus Asa na yon? Ayun, sabi ni Oscar De Jesus ng Glendale, California. California, malapit to sa Los Angeles, California. Hindi tayo marunong mag-English, no? Tayo ni Atong Ma, kami ni Atong Ma, hindi kami marunong yan. From Oscar De Jesus, happy traffic sa inyong lahat. Have a nice day. Sabi niya, Erap pala mahilig sa ex. Ex-convict, ex-president, ex-plunderer, soon to be ex-mayor. He, he, he. Yan sabi ni Oscar De Jesus. Baka hindi nyo na itatanong. Torotot din yan. Tanong mo kay Joy Melendez. Wala na tayong oras. Susunod na ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Mayor Alfredo Lim at Mig Sil. Ang tabayanan ninyo, alas 11 po yan, ho? Okay, hanggang bukas pong muli. Ito po si Rose Navenario. Ako naman si Peter Cruz. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po ipansamantala magpapalam, babalik bukas sa ganitong oras timpilan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Jaime at Ana! Uy! Hahataw sa balita